Guys, sa'yo na ng Diyos. Amen. Kung minsan ito yung hindi natin maintindihan. Kung minsan hindi, ito yung mahirap nating maunawaan. Ang tanong, ano ba yung mga ibinigay sa inyo ng Diyos? Na wala pa sa inyong kamay, subalit nasa puso't isipan mo lang. Tama ba? Ano ba? Ito yung mga bagay na dapat mong ipaglaban. Ngayon, paano mo yung may paglalaban? Listen, hindi mo yung may paglalaban at lalo tigit sa lahat, hindi mo yung makukuha kung nakatayo ka lang at nakatunganga. Do something. Amen. Meron kang dapat gawin. Now, sinasabi natin, gusto natin na makita itong syudad na ito na mabago. Now, anong dapat mong gawin? Simulan mo na, puntahan yung mga kapitbahay mo. Para saan? Simple lang. Upang sa ganoon, ang buhay ng mga taong ito ay makakilala din sa Diyos. Sino ang gagamitin? Ikaw. Tama ba? Dahil ang Kristo na tinanggap ko ay yung Kristo rin na tinanggap mo. Pastor, hindi ako equipped sa pamamagitan ng Word of God. Then talk to your cell leader. Mag-strategize kayo kung paano nyo malapitan o paano nyo ma-invade yung inyong community, yung inyong lugar by God's grace. Why? It's because I believe ang Diyos ngayon ay patuloy na nagbubukas ng maraming pintuan. Saan? Para sa atin. Hello? Kasi anong sinasabi natin? Na lagi natin sinasabi, Lord, use our lives. Use this church. Para saan? To advance your kingdom here on this community. To advance your kingdom here on this city. Tama ba? Hindi mo lamang sinasabi yung bagay na yan para lamang masabi mo, inako. Why? Kasi nasa prophetic and apostolic yung church namin. That's why pag nagpe-pray ako, ganun din. Pag naririnig ko nagpe-pray yung mga leaders and then yung mga pastors din, ganun din ako. Listen, hindi lang yun ang usapan. Do something! Dapat, you are visible. Meron kang ginagawa. Alam mo kung paano kumilos. Alam mo kung paano humakbang. Alam mo kung paano merong gawin. Amen? Huwag mong sabihin, tawag dito, na wala tayong oras. I tell you, marami tayong oras kung magbibigay lang tayo ng oras at panahon. Hello? Did you get this thing? Where are we now? Okay? So look at this. So, write this down. Under that, we must push our limitation in our mind. We must push our limitation in our mind. And then the second one is, we must break the wall of the enemy. We must break the wall of the enemy. Hello? Everybody listen to me. Kung bakit ikinumfine ng Panginoon, sa isang lugar lang ang kalaban nila? Hello? Tama ba? And then if you're going to read Joshua, once again, chapter 6, verse 1, ano sabi nito? Ipininid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. That's true. Para hindi sila makapasok. But it's a good thing para sa bayan ng Diyos. Pero bad strategy para sa kanila. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Kung minsan, pag tinignan natin ng isang bagay, parang walang imposible. But listen, isipin mo palagi, alin? Kung ano yung plano ng Diyos, ano yung nais ng Diyos na mangyari. Tama po ba? You ask wisdom from God. And I believe, ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung ano yung mga bagay-bagay na dapat mo maunawaan. Ang tanong, look at here, if you're going to read once again, this Joshua chapter 6, anong sabi rito? Ipininid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok. Listen, ginawa ito ng mga mamamayan sa Jericho para saan? Para sa kanilang kapakanan. Is that right? Tama ba? Ginawa nila yan para sa kanilang sariling kapakanan. But listen to me. You know what?
Inalaw ito ng Panginoon na mangyari sa kanila. Why? Upang sa ganon, walang makatakas sa kanila. Hello? Amen. Ang tanong, paano ko nakita yon? Paano ko nasabi yon? No? It's because, listen, kung pinapalipo ng Diyos, ang lahat ng mga tao na naroon, isa lang ang gusto mangyari ng Diyos. Ano yon? Matuldukan ang alin, ang lahi ng mga tao na yon. Tama ba? Upang sa ganon, hindi na dumami pa ang katulad nila. Ano ang katulad nila? Ano ang lahi nila? You know what? Sila, yung mga uri ng tao sa kanilang kapanahunan na kung saan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. That's why pinapalipon sila ng Diyos. Ikinonfine sila ng Diyos sa isang lugar para hindi na mahirapan ang Israelita. Why? It's because from the start, you know what? Sa pinangungunahan ni Joshua, kasama nila ang Diyos. Remember, no, in Joshua chapter 5, nagpakita sa kanya, sino? Ang Panginoong Yesus. Why? Na kung saan ay pinuno ng hukbo ng Diyos o ni Yahweh. Is that true? Yes. Paano ko nalaman na yon ay si Jesus? It's because remember, sa time na yon, you know what? Existing na ba si Jesus noon? Yes. Why? It's because He is God. Sa time ni Abraham, no, ang pangalan ni Jesus ay Melchizedek. If you remember, you know, sa time ni Abraham, no, siya ay nagbigay ng kanyang 10% o ng kanyang tithes sa lahat ng kanyang mga nakuha o nakamkam. Tama ho ba? No? And then, nung time na yon, no, ibinigay niya yung kay Melchizedek. Ang tanong, kung titignan mo sa Bible, saan nagmulang lahi si Melchizedek? Wala. Sa Book of Hebrew, no, if you're going to read the Book of Hebrew, then doon mo makikita na sinasabi ni Pablo na apostol ng Diyos kung sino si Melchizedek. Amen? Did you get this? Melchizedek, the Prince of Peace. Amen. Hello. That's why I hope and pray na naunawaan ninyo, nakikita ninyo yung mga bagay na ito sa sarili natin. Can you imagine? No, it is by the grace of God para hindi na mahirapan pa yung bayan ng Israel na mag-move. Listen to me. Binibigyan din tayo ng technology ng Lord sa ating kapanahunan upang sa ganon hindi na tayo mahirapan din. Is that true? No? Bakit natin kailangan ng microphone? Sa kanilang panahon, wala silang microphone. Can you imagine? Pero nakakapag-preach sila sa 5,000, sa 4,000 sa time ni Jesus. O sa 1,000 mga tao. Ang tanong, paano yun nangyayari? I don't know. Dahil hindi ko pa na-experience. Tama po ba? Pero imagine mo, dito na lang sa loob ng lugar na ito, mag-preach ka ng walang microphone o sound system. I tell you, hindi ko alam kung saan naantong yung boses ko. Tama? Pero sa time nila makikita mo, no, I believe, bukod sa pag-preach nila doon, sa 1,000 mga tao, sa time ni Jesus, no, kung gano'ng kadisiplinado yung mga tao, kung paano makinig. Amen. Bakit mo kailangan ng amplifier? To amplify your voice. Para lakasan yung boses mo. Did you get that? We are using the technology. Why? Upang sa ganun, mas maging madali para sa atin ang lahat ng bagay. Is that true? At that time, at that moment, they are using the technology already. What technology? The technology from heaven. What kind of technology? To hear God's voice. It's because kung hindi nila alam kung paano makinig sa tinig ng Diyos, I tell you, hindi rin nila alam kung ano ang gagawin. Why? It's because there is no clear instruction. Did you get these things? That's why, no, napaka-importante na maunawaan natin at makita natin itong mga bagay na ito sa buhay natin. Naunawaan po ba natin? No? That's why, look at here. No? Where are we? Look at here, chapter 7, verse 1.
Okay, but before that, if you remember, we must break the wall of the enemy. Remember? Remember? Inalaw ng Diyos na makonfine, as I said a while ago, ang alin? Ang mga tao sa Jericho, para saan? No, upang sa ganoon hindi na mahirapan ang bayan ng Israel. No? Ang tanong sa atin, no, ano yung sinasabi rito? We must break the wall of the enemy. You know what? Whether we like it or not, meron tinatawag na wall of the enemy. Amen. Dapat natin ito makita sa buhay natin. No, kung paano, listen to me, kung paano sa time ni Joshua, meron tinatawag na wall of Jericho at sa likuran o behind that wall, naroon ng kanilang kalaban. Ang tanong, anong ginawa nila? Wala silang ginawa. Why? It's because mismo ang wall na yun, ang nagpabagsak niyon ay ang Diyos. Lumikid ka nga sa building 7 times, kahit na sabihin mo 70 times a day. Babagsak ba yung wall? Literally, hindi. But that's why dun mo masasabi, it is the move of God. Amen. That's why dun natin makikita, it is a clear move of God sa kanilang kapanahunan. Malinaw po ba? Amen. That's why, listen to me, ano yung mga wall na nakikita natin ng kaaway na siyang patuloy na naririyan sa ating paligid? Na ito yung wall na ito, no, ang siyang nagko-combine naman sa atin para hindi tayo magamit ng Diyos para saan? For the advancement of the kingdom of God. We must see this wall. No, and by God's grace, you know what? You need to push this kind of wall. You need to push or break your limitation para saan? Upang sa ganun hindi ka mahadlangan ng kaaway. But para sa iyo, no, dapat maging positibo ang tanggap mo. Why? Upang sa ganun, makita mo itong spiritual wall na ito na ang kaaway naglagay sa iyong paligid na siyang naghahadlang upang hindi mo mabigyan ng katuparan ng plano ng Diyos sa buhay mo. No, anong dapat mong gawin? Titigan? No, do something. In the name of the Lord Jesus, prophesy. Amen. Amen. Wow. Nakikinig ba kayo? Yes. Amen. Church, talk to me. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Yes. No? Nagkakaintindihan ba talaga tayo? Yes. Sa buhay niyo ba, wala, sa tingin niyo, walang spiritual wall na inilagay ang kaaway sa buhay niyo? That's why, no, limitado ang oras nyo, ang panahon nyo, ang lahat sa buhay nyo. Do you think you are free na ngayon ay nagagamit kayo ng Panginoon? I know some of you, you don't have spiritual wall already. Amen? But, to be honest with you, no, kailangan nyo ma-identify ito sa sarili nyo. Ano yung wall na kaaway sa buhay nyo? You must break it. Amen. Why? It's because behind that wall, no, you will receive the promise of God. Amen. I tell you, that is the problem. Kung hindi mo ma-identify yung wall na inilalatag ng kaaway sa iyong paligid, you cannot see the promise of God. You cannot claim, you cannot possess the promise of God. Remember, ibinigay ng Diyos ang alin? Ang Jericho. Saan? Sa bayan ng Diyos. Tama ba? Ibinigay na yun sa kanila. The reason na hindi pa nila na-occupy, why? It's because naroon pa yung kanilang kaaway. Behind that wall, nandoon yung kanilang kaaway. But listen, right after na bumagsak yung wall, ano nangyari? You know what? Pinaslang nila lahat ng mga